Noong 3 gulang pa lamang ako, ang aking mahal na ina ang nagsilbing unang guro na nagturo sa akin na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Basahin mo ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, i, ga, ha, i, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, u, wa, ya. Magaling, anak. Sadyang napakatalino mo. Walang kaduda-duda. Sa bawat araw na lumilipas, mula nung namatay ang aking guro na si Maestro Monroy, napagdesisyonan ng aking tatang na ako ay kinakailangan ng pumasok sa paaralan. Kinakailangan na ng ating anak na pumasok sa paaralan. Hindi po pwedeng ito na laging turuan sa tahanan. Mahal ko, hindi ba't alam mo namang sakitin ang ating anak? Lalakasin ang kanyang pangangatawan doon. Luciano, punta ka dito sa baba. Bakit po yun, tatang? Sana upo ka muna. Pepe, pumunta ka muna sa iyong silid. Marciano, ihatid mo si Pepe sa binyan, sa iyong tiya Lucia. Kailan po, nanang, tatang? Bukas, bago mo bukang liwayway. Sige po, nanang, tatang. Tete, magaya ka na. Kumuha ka na ng iyong mga baro at ating igagaya. Aalis na tayo bago magbukang luwayway, ang sabi ni tatang. Sige po, Kuya Pasiano. Nanang, wala na po kami ni Tete. Nanang, natatakot po ako. Kaya mo yan. Mag-iingat kayo. Nanang! Mga kapatid! Mag-iingat ka, Pepe. Kaya mag-iingat ka. Kuya Marciano, Pepe, mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo, mga anak ko. O, Pasiano, kayo pala. Natutuwa akong makita kang muli. Kasama mo pala si Pepe. At doon na nga nagsimula ang aking pakikibaka na malayo sa aking buong pamilya. Unang araw ko pa lamang sa binyan ay nagsimula na agad ang aming klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Luciano Aquino Cruz. Ikaw kasi, maaral pa ba ng salitang Espanyol? Kunti lang po, guro. Ang salitang Latin. Kunti lang din po. Ikaw kasi, napakaliit mong bata, napakaliit din ang iyong kaalaman. Sabi niyan ay naranasan ng mga bagay na hindi ko sadyang nararanasan sa aming tahanan. Kabilang narito ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama. Hoy, Pepe! Chonggo ka! Chonggo ka! Chonggo ka! Chonggo! Chonggo! Chonggo ka! Chonggo! Eh ano naman kung chonggo ako? Bangus! 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 Di bali ng bangus, kesa naman sa'yo. Chonggo, maitim na, kakaunti ang alam sa klase. Haha, chonggo, haha. Sumusobra ka na, Pedro! Ano ito? Anong nangyayari dito?
po ang may pasimuno nito, Ama. Pumarito ka nga, Jose. Ano po, maestro? Bagamat ako ay halos araw-araw kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro, ay nagawa ko pa ding makapag-aral at mangibabaw sa lahat ng mag-aaral sa binyan sa pang-akademiko. Para sa tatlong martir na paring Pilipinong sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora, na binitay sa pamamagitan ng garote na wala man lamang abukado noong Pebrero 17, 1872 ng mga Kastila sa mga paratang ng pagpapatalsik ng pamahalaan na nagdulot ng pag-aalsa sa Cavite noong 1872. Nag-iwan ng kanilang pagkabitay ng mapait na damdamin sa maraming mga Pilipino, lalo na sa akin. Inihandog ko ang aking nobelang El Filibusterismo para magsilbing alaala sa tatlong paring ito. Kayong tatlo ay hinahatol na kamatayan sa pamamagitan ng garote. Ha? Ngunit bakit? Dahil kayo ay nagtaksi sa pamahay ng Espanya at nagsimula ng magsikan, dalhin sila sa kulungan! Padre Suelva, naiwan ko. Bakit po hiniran? Kaya ko ipawalang bisa ang pagbitay sa iyo, ngunit sa isang kondisyon. Ayun ay kung babaliktad ka at isasakdal mo ang iyong mga kasamang pari. Sige po, hiniran. Ngunit ipangako mo sa akin ang aking kaligtasan. Sa aking murang edad, nasaksiyan ko ang pagmamalupit at pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino. Gaya na lamang ng pagbitay sa tatlong pari na pinagbintangan sa kasalanang hindi naman nila talaga ginawa. Pinapatawad na kita. Sana ay patawarin ka din ng Diyos, tulad ng pagpapatawad ko sa'yo. Ako ay inosente. Si Kristo'y inosente rin, Padre Burgos. Ano ang nagawa niyong kasalanan? Kayo ba ay mamamatay na lang nang walang saysay sa mundo? Oh Diyos ko, walang katarungan sa mundong ito. Nais kong inyong saksiyan ang pagbitay sa tatlong paring martir! Maataksil ng simbahan! Mga irehe! Isinama ako noon ng aking kapatid na si Pasiano. Roon ko nakita ang sobrang paghihinagpis niya dahil naging malapit siya sa isa sa mga pari, si Padre Jose Burgos. Matapos ang karumal-dumal na pagpatay at pagbitay sa tatlong paring martir, hinagpis at matinding kalungkutan ang natamo sa aking puso't isipan, sapagkat ang aking ding mahal na ina ay nasangkot siya sa kasalanang ibinibintang sa kanya na di umano'y kasama raw siya sa planong paglason sa kanyang hipag na asawa ng aking tiyo Jose Alberto. Sinvergüenza! Lumayas kayo dito! At ikaw, Teodora, iyan ba ang igaganti mo sa akin? Alberto, magpapaliwanag ako. Wala naman akong ginawa kundi maging mabuting asawa sa'yo. Ako'y nagsasakripisyong maghanap buhay para sa ating pamilya. Pagkatapos, ito ang isusukli mo sa akin, kikabron! Kailan mo pa ako ginaganito? Oh, Alberto, anong dahilan at naparito ka? Nalaban kong may ibang kinakasama ang asawa ko. At ngayon ay pinaplano kong hiwalayan na siya. Ano? Hindi yan maaari. Hindi mo ba naisip kung ano ang sasabihin ng ibang tao? Hindi magandang pag-usapan tayo ng buong bayan. Huwag mong hayaang masira ang ating pangalan na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Bilang ikay aking kadugo at lubos kong pinapalaga ng iyong payo, mas pipiliin kong makinig at magparaya na lamang. Heto ang sabaw. Higupin mo na habang mainit pa. Totoo ba ang nangyari? Chedara! Chedara! Ano bang nangyayari? Arit nagsisisigaw ka rito. Hanggang baba ay rinig kita.
Plano mo ba talaga akong patayin? Kung kaya't nilagyan mo ng laso ng sabaw na nais mong ipainom sa akin? Huwag ka na magkain! Ha? Walang laso ng sabaw na iyan. Anong pinagsasasabi mo? Habang nakakulong ang aking mahal na ina, ay sinulat ko ang una kong tula na alay sa kanyang kaarawan. Mi primera inspirasyon, ang una kong salamisim. Bakit kaya sumisingaw sa bulaklak na sisidlan ang lahat ng kabanguhan? Ngayong merong pagdiriwang, at bakit sa kagubatay may matimyas na awiting kawangis ng katamisan? Kay Pilomena kang utang. Bakit kaya sa damuhan ay kasabay ng amihang lila, man din may lambingang, sa sangay nagluluksuhan, at sa batis na malinaw ay may dalang alingawngaw. Sa hangin sumasabay, sa bulaklakan ang daan. Ano't ngayon sa silangay tanaw na ko ang kagandahan, lalo niyang bagong araw na ang nooy kumikinang. Pagkat ngayoy kaarawan ng ina kong mapagmahal. Kaya naman meron alay ang ibon at bulaklakan, at ang batis na maingay sa araw mong matagumpay, ay para rin magdarasal na masaya kang mabuhay. At sa ingay ng batisan, ang awit ko ay pakinggan, na laod ko ay pagkabagay, simbuyo ng pagmamahal. Pepe, kinakailangan na nating pumunta sa Maynila. Napag-usapan na namin ito ni Nanang at Tatang. Kinakailangan mo mag-aral sa Ateneo. Sige po, Kuya Pasiano. Magaya ka na. Ika-10 ng Hunyo, 1872, sinamahan ako ng aking Kuya Pasiano patungo sa Maynila. Doon, nagbabaka sakali kaming ako'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. Magandang umaga, Padre. Umaga, Padre. May siupo kayo. Paumanhin, Rizal, hindi na kita matatanggap sapagkat ikaw ay huli na sa pagrerehistro. Bukod doon, ikaw ay patpating at sakitin. Paumanhin, Padre. Nababatid kong mahusay si Jose. Nararapat siya sa ating paaralan dahil malaki ang maitulong niya sa atin. Kaya nararapat natin siyang tanggapin. Padre Manuel. O Rizal, Maraming salamat po. Kung di dahil sa inyo, hindi ako makakapasok dito sa Ateneo sa kabila ng pagkahuli ko sa rehistrasyon at sa patpating kong katawan. Walang anuman, Rizal. Basta pagbutihin mo lamang ang iyong pag-aaral. Muli, Padre Manuel, isang pasasalamat po sa inyo. Mag-iingat ka parati, Jose. Kuya Pasiano, tara na po. Hindi naging madali ang mga unang taon ko sa Ateneo. Lubos kong pinaghihirapang makamit ang matataas na grado upang matuwa sa akin ang aking nanang na sa panahong iyon ay kasalukuyang nasa piitan pa. Napakahusay mong sumulat nito na, Jose. Ipagpatuloy mo ang iyong pagsusulat at nakakasigurado akong meron kang magandang kinabukasan sa larangan ng literatura. Gracias, Padre Sanchez. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapa
ng pag-ibig. Parang isang bulaklak. Kay bastos na Ginoo, sinabi ko bang kailangan ko ng iyong tulong? Paumanhin binibini. Nasa 16 na taong gulang pa lang ako nang nadama ang unang pag-ibig sa dalagang nagngangalang si Gonda Katigbak na taga Lipa, Batangas, kasamahan sa dormitoryo ng aking kapatid na si Olivia. Na kay ganda na inabot mo sa iyong sinisinta, ang iyong nilaan na pagmamahal. Ang dulot nito ay tunay na ligaya. Pag-ibig nga ang susi, nararapat lang ibahagi. Wakas, dumating na rin ang araw ng aking pagtatapos. Natanggap ko ang pinakamataas na parangal at akin rin nakamit ang bachelor na artes. Okay gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. Isang mundong puno ng pag-ibig. Isang mundong puno ng pag-ibig. Isang mundong puno ng Bakit kaya ganito na ang nangyayari sa ating paligid? Grabe na ang mga Kastila, inaabuso na ang mga Pilipino. Oo nga eh. Totoo ba yun, Nanang? Pepe, hindi ka dapat masali sa usapan ng matatanda. Eh, ba't kayong mga matatanda ang hilig niyong makisali sa usapan namin mga bata?